nga naman ng mundo, no? Taga rito pala yung pulis na yun. Si Roman yun. Karibal mo yun. Nang binatbat sa akin yun. Matinong pulis yun. Hindi mo madadaan sa lagay-lagay yun. Mas matinig ako sa kanya. Eh, paano kung i-alarma ka niya? Hindi nga niya alam ang tunay kong pangalan eh. Ikaw nga hindi alam eh, siya pa. Tanong ko lang po kung nakabalik na po si Elisa galing Amerika. Wala na sila rito at hindi na sila babalik. Eh kasi nakita ko si Elisa sa mall. Nababaliw ka na ba, Dolores? Di ba sinabi na nga sa'yo na wala sila rito? Huwag ka nang bumalik rito at wala ka rin namang mapapala. Ano po si Rex yung nasa tindahan ni Aling Maria? Nala ko yan Rex, may sasabihin ako sa'yo. Pero baka hindi ka rin maniwala katulad ni Imelda. Ano? Nakita ko si Elisa sa mall. Nandito na siya sa Pilipinas. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. At alam ko, nagsisinungaling yung babae doon nung pinuntahan namin yung bahay ni Victor. Kailangan malaman natin kung totoo. Naniniwala ka ba sa akin? Ayoko namang isipin na nababaliw ka at makakita ka ng kung ano-ano. Pero kailangan malaman natin kung nandito talaga si Elisa. Salamat. Kahit papaano naniniwala ka sa akin. Kung mag-alala, tutulungan kitang makita ang anak mo. Talaga? Maraming salamat. Halika, pasok ka, pasok ka. Uminom ka muna ng tubig. Anak, bakit malungkot ka pa rin? Wala lang po. Anak, nagsisikret ka na kay Daddy, ha? Pwede ba malungkot ka na walang dahilan? Sige na, sabihin mo na sa akin, ano ba talaga problema? Kasi po, may nakita po ako mga batang namamasura. Naalala ko po yung mga pinsan ko, pati po si Inay. Alam mo, honey, sana hindi na lang tayo umuwi ng Pilipinas. Kasi lahat na lang nang makita ni Elisa, naaalala niya yung dati niyang pamilya. You remember them so much, Elisa. But do you think they even remember you? I don't think so. Eh kahit yung nanay mo nga, di ba, hindi ka man lang hinanap, hindi ka sinundan. Now, who do you think really love you? Daddy, Mommy, and Lola. Very good. Now, I want you to remember that, okay? Dahil yung nanay mo, salbahe, walang kwenta, nakakahiya at pabaya sa anak. Sakit ng ulo talaga yung babaeng yan. Ayaw kaming tigilan. Para siyang dagang ang lakas ng pang-amoy. Don't worry, ma'am. Sinabi ko naman sa kanya na nasa Amerika pa rin kayo. Huwag mo na lang sasabihin sa mag-anak. I don't want Elisa to know anything about her mother. Baka isipin nun na mahal pa rin siya ng nanay niya hanggang ngayon. Magugulo lang ang isip nun. And I don't want Victor and Izel to worry. O ayan na, dumating na sila. Tumahimik ka na, ha? It will be a secret between us, Ma'am Claudia. Hello! How was your shopping? Very tiring, but of course fun. We also ate Pinoy food that we missed. Alright? Ma'am Izel, tumawag nga pala yung event organizer. Papunta na sila dito to meet with you. Oh, that's good. Elisa, I'd like to remind you na meron tayong bisitang dadating, okay? I want you to behave properly. Yes, Lola. Halika na, anak. Buksan na natin yung mga bago mong laruan at saka mga damit. Halika. Uy, patigyan ng mga binili niyong damit, ha? Halika, Mama. Yan na. Ma, pwede ba kayo makausap? Oh, sure. Ano yun? Ma, alam ko gusto niya magbagong ugali ni Elisa para maumasa sa atin. But I don't think na kailangan niya kalimutan ang mga nakaraan niya para magawa yun. Are you saying na walang masama sa pagiging squatter? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi yun hadlang para magbago siya. Hindi ba pa pwedeng maging prim and proper without telling her kung gaano kabantot at kabaho ang pinanggalingan niya? At kung gusto niyo pa, nakalimutan niya ang kinalakihan niya. But that's the only way, Victor. If you want someone to acquire new attitudes, she has to let go of old habits. Paano nga ating mayaman si Elisa kung hanggang ngayon utak pobre pa rin siya?
Guison na siya ngayon. Ayokong sirain niya yung pangalang dinadala niya. Ma, please. Sana ito na muna tuloy niyo sasabihin to sa anak ko. Dahil sa tuwing sinasabi niyo sa anak ko yan, ako ang nasasaktan para sa kanya. Sana, Ma. Next time, can you please don't just call me whenever you want? Ayoko nang kinukulit ako ng kinukulit. Okay, I understand. I'll see what I can do. Kaya nga ako umuwi, di ba? Oh, sige na, huwag mo na akong tatawagan ulit. Baka mahalata si Victor. Sige, I'll see you tonight. Just text me where, okay? But please, don't call me, okay? I'll call you. Kailangan ko pang sumipli ng alis. Remember, hindi dapat malaman ni Victor kung ano pinag-uusapan natin. Okay. Excuse me. Kanina ka pa ba dyan, Odette? No, I just came in. Nandito na kasi organizers ng event at ready na yung invitations. Kung okay na daw sa'yo, pwede na nilang i-distribute. Eto. Good. Let me see. Nice. Okay. This is nice. I love it. Talaga? Nandito sa Pilipinas si Elisa? Na sinabi ni Dolores. Oh, bakit parang malungkot ka? Naalala ako eh. Baka mabuko ako ni Dolores na ako kumidnap sa anak niya. Kilala ka ni Elisa? Nakita niya mukha ko. Sigurado ako makikilala ako ng bata pag nakita ako. Galit na galit siya sa akin. Alam niya masama akong tao. Eh, sira pala ang ulo mo eh. Huwag na huwag ka magpapakita sa kanya. Dahil pag nabuko ka, pati ako mabubuko. Pareho tayong kalaboso. Okay, since I want a poolside party, what are your suggestions? What can we do with the pool? Well, my suggestion is to put some floating candles in the pool para may rule siya dun sa engagement party nyo. Na-mention mo kasi na fire yung element sign mo, and then your fiancé is water. Okay, so it's like the merging, the coming together of two elements. I like that. Sige, how about table setting naman? Flowers and giveaways, the stage. What are your We have ideas? several options to choose from. Ayan, o. Yan, ito yung backyard chic o kaya yung simplistic modern. I like this one. Ayan. But maybe we could change the color? colors, yeah. Would you want to go more on neutrals or... Siguro mas shabby chic. Mas gusto mo earth yun. colors, yeah. Okay, okay. Perfect. This one... Yeah, this one's nice. Yan. The flowers, siguro. Manong, pakibukas yung gate. Zen, Ay! Hi, honey! where are you going? I'm going to my designer kasi tapos na daw yung gown ko for the engagement. I wanna fit it kasi baka maluwag. Okay, can I go with you? No, it's okay. You stay here. I'm sure Elisa will look for you. Are you sure? Yeah, I won't take long. Okay. Bye. Love you. Love you. Thank you. Charina, pakibigay nito kay madam. Kakapadala lang ng courier service. Oh, ba't pinubuksan mo? Sabi Ano ko, ka ibigay ba? mo. Si madam ang nagsabi, ako ang mauunang magbukas ng sulat at baka may anthrax. Tandaan, baka magusot naman. Wedding invitation pala to, galing kay Sir Victor. Ikaw na magbigay nito, marami pa akong gagawin eh, ha? Sir Victor. Diyos ko, si Victor nga. Ikakasal na sila ni Isel. Nandito nga sila sa Pilipinas.
Ibig sabihin, nandito rin si Elisa. Sige, papadala ko na lang to. Pag napirmahan ko na. Okay? Well, okay na naman na lahat. Actually, ayaw nga sana kitang abalahin dahil malapit na yung engagement party mo. Wala naman talagang urungan yan. Sisi, I'm not getting any younger. Doon din naman papunta yan eh. Bakit pa tatagalin ko pa? Do you really want to marry her? O baka naman napipilitan ka lang? Of course not. Napamahal na rin sa akin si Isel. Noong mga panahon na ang gulo-gulo ng buhay ko, nandyan siya parati sa akin. Hindi niya ako iniwan. At isa pa, nung nasa Amerika kami, siya yung tumayong ina ni Elisa. Eh sa tingin mo, mahal ka ba niya talaga? Oo naman. At nararamdaman ko yun na mahal ako ni Isel. Alam mo kung ibang babae lang yun? Sa gulo ng buhay ko, malamang iniwanan na ako nun kung di niya ako mahal. What else can I say? Good luck, Victor. And I wish you both a lifetime of happiness together. Whatever that means. Well, I have to go. See you. Thank you. Maririmata na ang resort nyo. Malaki na ang utang at interest na dapat bayaran. At kung wala kang gagawin, we have no choice. Kundi ibigay na lang to sa bangko. You have to do something. Why do you think I'm not doing anything? Kaya nga pilit kong binibingwit si Victor dahil mayaman siya. Kayang-kaya ng pera niyang bayaran ng lahat ng utang natin. But you have to move fast. Humingi ka ng mas mahabang palugit sa bangko. Malapit na kami ikasal ni Victor. When that happens, I will have access to his accounts. I can pay off all our debts. Okay. Titignan ko kung ano pang magagawa kong pakiusap sa bangko. Keep me posted. But just text me. Don't ever call me. So, pera lang pala ang habol mo kay Sir Victor. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Loud and clear. Akala ko, ang linis ng intensyon mo kay Sir Victor. Yun pala, isa kang manloloko. Why do you think I'm not doing anything? Kaya nga pilit kong binibingwit si Victor dahil mayaman siya. Kayang-kaya ng pera niyang bayaran ng lahat ng utang natin. Sinasabi ko na nga ba? Narinig mo kami magkausap sa cellphone, kaya mo kami nasundan dito. Alam mo, ang galing mo umarte. Nauto mo ang mag-ina. Anong gagawin mo? Isusumbong mo ko? What do you think? Alam mo, Odette, alam ko naman na loyal ka dun sa mag-ina. But I also want you to know that between you and I'm sure they will believe me more. Well, loyal ako kung saan ako makikinabang ng mas malaki. Alam mo, Odette, kapag ikinasal ako kay Victor, mas malaki ang maibibigay ko sa'yo kesa sa ibinibigay sa'yo ngayon ni Claudia. Kung magagawa mo yung sinasabi mo, pwede kitang maging BFF. Pero, pag pinaasa mo lang ako, pwede mo akong maging BEF. Best enemy forever. We will be BFFs then, if you just shut your mouth.
Understand? Understand. Good. Sigurado ko hindi siya nagpunta dyan? Sabi niya sa akin, pupunta siya para i-fit yung gown niya. Okay. Okay, bye. What's the matter? Eh, ma, nagpaalam ko sa akin si Isel na pupunta siya sa designer niya para sukatin yung gown niya. Pero wala naman siya doon. Ba't hindi mo tawagan? Kanina ko pa tinatawagan pero hindi ko na makontak eh. Are you worried or pinagdududahan mo siya? Ma, ako worried. Hindi ko pinagdududahan si Isel, no? Alam ko kung gaano niya ako kamahal. At alam ko kung gaano siya ka-faithful sa akin. Well, then you're very lucky to have her. Hindi pwede. Ano ka ba naman, Sharina? Payagan mo na akong lumabas. Sandali lang naman eh. Eh, saan ka ba pupunta? Eh basta, may mahalaga akong sasabihin sa kaibigan ko. Tungkol saan ba yun? Bakit hindi mo na lang tawagan sa cellphone? Ay, ayun na nga yung ginagawa ko kanina pa. Hindi ko makontak. Sige na, pumayag ka na. Parang awa mo na. Eh, hindi nga pwede. Anong sasabihin ko kay ma'am pag dumating? Sabihin ko naglakwatsa ka rin. Manahimik ka. Tandaan mo, dito ka lang, babantayan kita, hindi ka pwedeng umalis. Sawa ito? Sayang naman, Chang. Baka si Elisa nga yung nakita niyo. Oo nga eh. Yun din ang kutob ko. Pero kasi ang hirap patunayan dahil ako lang ang nakakita. Sayang, Chang. Kung kasama niyo ako, hahabulin ko yun. Parang bilis mo namang tumakbo. Ang bigat kaya ng katawan mo. Gusto ko lang naman tumulong. Nalait pa ako. Magandang gabi. Uy! Roman! Halika, tuloy ka. Maupo ka dito. Sige. Bumili nga muna kayo na may inom sa tindahan para Sige kay po. Kuya Ay, Roman. wag na. Maski tubig na lang. Pumunta lang naman ako para kamustahin ka. Kamusta ka na? Ayos naman. Salamat. Chang, bibili po muna kami ng pangasim. Tara, Tiji. Sige. Buti na lang nakalaya na ako, no? Ang NBI ba, gumagawa pa rin ba ng paraan para mahanap yung totoong kidnapper? Case closed na. Naniniwala silang ikaw talaga yung utak ng kidnapping. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko naman alam kung ano pang paraan ang dapat kong ipakita sa kanila para maniwala sila na wala talaga akong kinalaman. Kung alam lang nila, malayang namumuhay ngayon yung totoong kidnapper. Dolores, hindi sa lahat ng pagkakataon nakakatakas sila. Lahat sila nahuhuli rin ba ng araw. Pero kailan pa? Ngayon pa na ang sama ng tingin sa akin ng mga tao. Yung anak ko lumayo na sa akin. Iniisip na walang hiya akong ina. Hanggat hindi na huhuli yung totoong salarin, hindi ko malilinis yung pangalan ko. Dolores! Ay, pa ako tawag ng tawag. Ba't di kita makontak? Ay, may tumatawag. Si Imelda. Hello, Imelda. Mars, kailangan mo... Ano? Dito na si... Ha? Ano? Imelda, putol-putol yung linya. Sino dumating? Hello? Hello, Imelda? Ano kayang sasabihin itong importante? Kung sana makontak ko siya uli. Sasabihin pa namang importante ito si Imelda, hindi ko nalaman. Ako sana makontak ko siya. Oo, ito. Sige, salamat ha. Naglolo ko kasi itong phone ko eh. Oh, Rex!
Si Roman si Rex. Sige, Dolores. Una na ako. Halika, pasok ka. Upo ka muna dito. Di ba ako nakaka-istorbo sa inyong dalawa? Hindi. Kaibigan ko lang si Roman. Pumunta siya dito para ibalita sa akin yung tungkol sa kaso ni Elisa. Case closed na daw. Case closed? Ano yun? Wala nang kaso? Nakakainis, no? Ibig sabihin, yung kidnapper nagsasaya. Eh di wala na tayong problema. Lusot na tayo, sarado na yung kaso eh. Case closed na. Pero paano kung bumalik nga yung bata? Sigurado ka ba na nandito talaga yung bata? Ewan ko. Sana nagkamali si Dolores. Huwag kang magpapakita kay Elisa. Pwede ba yun? Siyempre, pag naging kami ni Dolores, imposible hindi kami magkita ni Elisa. Alam mo, Rex, tigilan mo na kasi si Dolores. Para hindi tayo namumroblema. Umalis ka na lang dito. Gago ka rin eh, no? Kakasabi ko lang sa'yo, di ba? Gusto ko siyang seryosohin. Hindi yan ang solusyon sa problema natin. Pwes ngayon palang magdasal ka na hindi kayo magkita ni Elisa. Pero mas maganda kung magkakalayo yung mag-ina. Para hindi tayo kakaba-kaba pareho. Ayokong iasa sa dasal. Kailangan gawin ko ng paraan. Kailangan paghanda ko yung pagkikita namin ng bata. Thank you, Mano. Zel, Hi, honey. saan ka galing? Tumawag ako doon sa designer mo, hindi ka doon napunta. Sino ba nakausap mo? Hindi na ako nagtanong. Basta sabi nila, hindi ka daw dumaan doon. Saan ka Sir napunta? Victor? Sorry, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. Tumawag sa akin yung designer at ang sabi niya, dumating si Mrs. Zell right after your call. There you go. Nagkasalisi lang tayo, honey. Ano ba? Nag-alala lang kasi ako sa iyo eh. Hindi kita nakausap eh. Halika na. Oh, pagod na pagod ka eh. Did you miss me? Of course. Dolores, kamusta na kayo ni Rex? Kamusta na ang sitwasyon nyo? Kuya, ayoko pa makipagrelasyon eh kasi hindi pa ako handa. Hindi ka pa handa? Kailan ka magiging handa kung kailan matanda ka na? Ang dami lang kasi talaga akong iniisip. Saka, hindi kasi ako mapalagay hanggat hindi nababalik sa akin si Elisa. Alam mo, Dolores, hanggang kailan ka aasang babalik pa dito sa Elisa? Alam ko, kahit ako, nasaktan din nung kinuha siya ni Victor. Pero, hindi naman tama na habang buhay. Aasa ka sa pagdating niya. Paano kung di na siya bumalik? Mars! Dolores! Oh! Mars! May good news ako sa'yo. Si Elisa nandito na sa Pilipinas. Dapat kasi pinatay niya na yung bata. Bata na nasa isip mo. Pwede mo pa rin patayin si Elisa. Para wala na tayong problema. Minsan kasi nagpapalit ng pangalan yung mga lokong yan eh. Pero kapag may picture na pagbabasihan, mas madali natin makikita yan. Mahal ko si Victor, pero mas mamahalin ko siya kung bubuhayin niya ang pamilya ko. Victor Guison. Kakilala ba tayo? Magkakakilala pa lang. Ako si Rex, boyfriend ni Dolores. Alam mo, di niya mapipigilan si Dolores na makita si Elisa. Eh, anak niya kaya yon. Nung umalis na si Elisa, halos araw-araw pumupunta yun dito, makita lang yung anak niya. Ang sabi ni Mami Zel, niwan ako ni Inay. Di pala totoo yun. Binalikan pala niya ako.